All right, so I am delighted and honored to introduce our esteemed speaker. Dr. Chona Camille Vince Cruz Abeledo is a Filipino scientist, educator, and entrepreneur focused on finding innovative solutions to real-world problems. Her research blends molecular biology, genetics, and ecology to improve the sustainability of mangrove crab farming in the Philippines. Through her work on Celia species, she has developed technologies that help farmers increase productivity while preserving the environment. This research led to the creation of CrabTech Innovations, a startup dedicated to commercializing aquaculture technologies that promote sustainable practices in mangrove crab farms. As a faculty member at De La Salle University, Dr. Vince Cruz Abeledo is passionate about science, education, and empowering the next generation of researchers. She advocates for more women's voices in the scientific community, working to challenge barriers like mansplaining and promoting a more inclusive and supportive environment for all. Dr. Vince Cruz Abiledo is also balancing the demanding nature of her research, teaching, and outreach with a commitment to self care and well being. Recognized as a 2021 Outstanding Asian Science Diplomat and creator of the science channel She and Sha, she is dedicated to making science more accessible to everyone. Her work continues to bridge the gap between the scientific community and society, encouraging others to engage in solutions to global challenges. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Dr. Chona Camille Abelardo with a virtual round of applause. The floor is yours, pa. Thank you, Doc James. Thank you, Doc Hill. It's one of my favorite Saturdays of the month pag na-invite po ako ng PAPSI na mag-share ng lecture. And we're starting strong this year with photosynthesis, no? I've sent a request po to allow screen sharing, but while waiting for that, very exciting po for me ang photosynthesis kasi bago po ako nag-specialize sa pag-research ng marine molecular ecology, I first started teaching botany. And syempre, pag nagtuturo po kayo ng botany, mahirap pong magturo ng botany nang hindi nyo pinag-uusapan ng photosynthesis. And for me, photosynthesis is almost magical. Kasi galing sa isang bagay na napakalayo sa ating planeta mula sa araw, no, from our sun. It's literally the fuel that keeps us alive, no? And in fact, that's why one of the first slides that I will be sharing today is from a book that blends fiction and science very well. So in this book by Richard Powers called Overstory, yung line po na nakikita niyo sa screen was spoken by one of the lead characters, si Patricia Westerford. Isa po siyang scientist and teacher, katulad ng marami po sa atin. And her field of study was in forestry, no? So nag-aaral po siya ng mga puno, mga gubat. And she's trying to explain photosynthesis to her students. And what I've noticed when it comes to teaching, especially difficult subjects like STEM, sometimes we shouldn't just explain things biologically, pero sana ma-highlight din natin yung mga profound, yung mga astonishing aspects of the things that we teach so that we can ignite passion in our students. So yun po dito, she's showing how profound and how astonishing photosynthesis is as the foundational process that drives nearly all life on Earth, no? Kung hindi po nagpo-photosynthesis ang halaman, wala pong buhay sa ating planeta. So, yung line po na nakikita natin sa screen emphasizes how photosynthesis transforms sunlight, yung hangin na nahihinga natin at ng mga halaman, at pati na rin ang tubig into stored energy that
that serves as fuel, no? Strength ng ating ecosystems. So in one aspect, you can call the ecosystem as the creation's entire cathedral. So you can frame it as something almost miraculous. So for those who are interested in this book, this was the Overstory was published in 2018. Sobrang interesting po niya na book kasi it weaves together mga stories from different characters' lives and combined siya sa forests and trees. So you can explore the deep interdependence between humans and the natural world. And Patricia, the one who actually said this quote, is one of the central characters in this book. And her reflections on photosynthesis, it helps show or embody one of the book's key themes, which is how intertwined all life is with the fundamental biological processes that we often discuss. Nakakalungkot lang po kasi kadalasan pag pinag-uusapan ng photosynthesis, ang cellular respiration, parang feeling ng mga bata, tinotorture natin sila. Pero hindi po ba napaka-amazing na kaya nating pag-usapan at intindihin ang isa sa mga bagay na bumubuhay hindi lang sa atin pero sa ating planeta. Okay. And from here, ang flow po ng ating discussion today would be, of course, paano nga ba nangyayari ang photosynthesis? But in this discussion, I hope na ma-debunk po natin yung ibang mga myths or maling paniniwala tungkol sa photosynthesis, while at the same time trying to find ways to make discussions like photosynthesis, which is challenging, a little easier, a little more fun for our students. So, ang una nating kailangang pag-usapan, yung photosynthesis ba talaga, kino-convert niya ang light into matter? So, sa pang-araw-araw na binubuhay natin, it's really amazing how the sun performs a quiet miracle, no? Almost every day. Nagbubuhos siya ng pure energy sa emptiness ng ating kalawakan. Pero pag nakarating na po yung energy na yon sa ating planeta, through the leaves found in our plants, and then pagsasamahin mo siya ng tubig, ng oras, ng hangin, para bang nagkakaroon ng breath, ng lakas, ng mga gubat, ng thought from nothing, no? Sa isang bagay na hindi natin nahahawakan. So that sounds poetic, definitely sounds miraculous. But once we've acquired the interest of our students, once nag-iisip na sila, fascinated na sila, I hope we can introduce the law of conservation of mass. That's why I like what Doc Noni said earlier. Kahit photosynthesis, parang biology siya. Pero pinaghalo-halo niya talaga ang chemistry, physics, at iba't iba pang disiplina. Kasi kailangan nating ipaalala ang law of conservation of mass sa ating mga estudyante. Kasi kung titingnan natin ang ating universe as a closed system, kailangan po nating matandaan that mass, anything with weight, anything that's made up of matter, it's neither created nor destroyed. Pwede lang siyang ma-rearrange. So in any physical or chemical process, yung total mass, yung pangkalahatang bigat ng mga reactants natin equals the total mass of the products. So this principle holds extremely well for chemical reactions, and definitely may chemical reaction sa photosynthesis. The same way may chemical reaction sa combustion, sa digestion, sa cellular respiration. Kasi kung iisipin po natin, yung atoms na bumubuo sa carbohydrates, sa sugars, sa kahit anong bagay na makikita natin sa ating planeta, conserved po sila. At ang nangyayari ay nare-recombine lang sila into new molecules. So, in everyday life, in biology, conservation of mass, yung dahilan kung bakit merong growth, merong pagdidecompose, merong transformation, lagi siyang natitrace back to existing matter at hindi po talaga nagkakaroon ng creation from nothing. So para maiwasan po natin yung tawag dito, yung misconception na
madalas naiisip ng mga bata na ang photosynthesis ay kino-convert ang light into matter, kailangan po nating ma-emphasize sa mga estudyante using the law of conservation of mass na ang talagang nangyayari sa photosynthesis, ang plants, hindi nila tinuturn ang light into matter. Ginagamit nila ang light as energy, not as building material. So, the actual matter na nagme-make up dun sa plant comes from carbon dioxide na nanggaling sa hangin, galing sa tubig na na-absorb nila mula sa soil, and syempre yung maliit na amount ng minerals na nanggagaling din sa lupa. So, sunlight, ang ginagawa niya ay nagpo-provide siya ng energy, ng trigger, that lets plants rearrange those atoms na iiba-iba nila yung conformation ng atoms na yon para makabuo ng mga energy-rich molecules katulad ng sugars or carbohydrates. So in this process, no matter or no energy is created or destroyed. Kumbaga yung sunlight ay nako-convert lang into chemical energy that's stored dun sa chemical or molecular bonds na meron dun sa nabubuo ng mga halaman. Okay? So sana po ay ma-emphasize natin ito sa ating mga estudyante para hindi po sila masyadong nako-confuse. Now, syempre bilang isang scientist, gustong-gusto ko pong kinukwento yung storya kung paano ba na-discover ang photosynthesis. Ayoko po kasi yung mga estudyante natin feeling nila yung mga scientific information, parang pagkapanganak natin, dapat alam na natin sila. Maganda pong kinukwento yung mga experiments na nagtuturo sa atin kung paano na-discover itong mga proseso na ito kasi pinapakita po nila ang dalawang importanteng bagay. Una, ang science ay hindi laging tama. Nagkakamali po ang science kasi limited po tayo sa teknolohiya at sa data na meron tayo. And pangalawa, okay lang na magkamali kasi pwede mo siyang itama sa future or pwede siyang itama ng future generations as long as ginagawa mo ang scientific method. So, paano natin yun mapapakita sa photosynthesis? So, sana makwento po natin na noong unang panahon, once upon a time, for centuries, lumampas ang daan-daang taon na hindi natin gets kung ano talaga ang photosynthesis. Hindi po alam ng mga scientifico kung paano tumutubo ang halaman. So, yung mga early scientists, katulad ni Jean-Baptiste van Helmont, nung 1600s, sobrang tagal na nito, inisip nila ang mga halaman, nakukuha nila yung mass nila, yung bigat nila, primarily sa lupa. Makes sense naman, di ba? Kumakain ng lupa siguro yung halaman, kaya sila tumataba. So, nag-experiment siya actually. Nagpatubo siya ng willow tree in measured amounts of soil. So, gumawa siya ng maraming paso na iba't iba yung bigat ng soil. Tapos, tinitingnan niya kung kumukonti ba yung bigat ng soil habang lumalaki yung halaman. And kung konti lang ba yung soil, mas maliit ba yung halaman. And ang nakita niya is yung soil, hindi halos nagbabago ng bigat kahit lumalaki yung halaman. So, ang naging conclusion niya tuloy ay, baka hindi sa soil kumukuha ng pampabigat yung halaman. Baka galing sa tubig. Shucks, mali rin naman yung conclusion niya, no? Kaso kasi, yun lang yung data na meron siya. And that was scientific. Scientific siya kasi gumawa pa rin siya ng experiment. So, paano natama yung naging conclusion ni Van Helmont? At bakit nire-recognize pa rin natin siya sa contributions niya? Kaya natin siya nire-recognize kasi isa siya sa mga naunang nag-aral. So, kinancel niya yung isang posibleng explanation na sa lupa nanggagaling ang laki ng halaman. So, ganun po kasi ang proseso ng science. Tinatanggal natin lahat ng posibleng eksplanasyon sa isang kaganapan, sa isang pangyayari, hanggang ang natitira na lang ay yung pinaka-posibleng eksplanasyon dito. So we debunk all possible explanations to a phenomenon until we're left with the one that is most likely.
So we recognize John Baptist van Helmont, even if his conclusion was wrong, because he was able to debunk one possible explanation. And that is that soil is the reason for why plants grow. So kulang yung explanation. So later on, when researchers na-discover na nila that plants release oxygen during photosynthesis, marami naman ang nag-isip, kaya siya nagre-release ng oxygen kasi yung ina-absorb niyang carbon dioxide, naghihiwalay siya. Tapos nagko-combine to with tubig para maka-form ng sugars, and the oxygen would be released as and the extra oxygen would be released as the gaseous type of oxygen na hinihinga natin. Make sense, di ba? Parang tama. Pero actually, mali pa rin siya. Scientific yung pag-iisip, pero mali pa rin yung conclusion. So, ang totoong breakthrough na tinulungan tayong ma-explain ang photosynthesis, nangyari na lang siya noong 1930s. Imagine niyo po, 1600s pa lang, may mga scientists na nag-e-experiment para maintindihan ang photosynthesis. Pero 1930s lang siya na-discover, na-figure out. Ilang daang taon po ang lumipas. So, hindi po talagang madali at mabilis makagawa ng conclusion. So, kaya kailangan po nating turuan ng ating mga estudyante na maging patient. Patient sa sarili, patient sa resources, at patient sa pag-intindi nila sa mga prinsipyo ng STEM. So, salamat po ito kay Cornelis Van Niel kung bakit po natin natutunan ng photosynthesis. Pero hindi po siya botanist, ha? Si Cornelis Van Niel po ay isang microbiologist at ang inaaral po niya ay photosynthetic bacteria. Yan po ang kanyang favorite quote ko, no? So, ang nangyari po kasi, nakakita po ng isang importanteng observation si Van Niel nung nag-aaral po siya ng isang unusual na bacteria na nakatira sa sulfur-rich environment. Kaya madilaw po, no? Kasi ang sulfur ay madilaw. So, these bacteria, nagpa-perform po sila ng isang specific type ng photosynthesis. Pero instead of using water, gumagamit po sila ng hydrogen sulfide. So, napansin po niya na sa proseso na ito, yung carbon dioxide, hindi siya nagsisplit. Instead, yung hydrogen from H2S, ito po, no, yung element na ito, siya po yung natatransfer sa carbon dioxide para makagawa po ng sugar. And the sulfur from H2S, siya po yung nare-release as elemental sulfur. So, galing po sa observation na ito, napakalaki po nung tinalon nung pagkakaintindi natin sa photosynthesis dahil kay Van Niel. Kasi, if sulfur bacteria, gumagamit siya ng H2S as the hydrogen donor, then kung babalikan natin yung ordinary green plants or photosynthetic organisms na gumagamit ng green pigment, yung hydrogen, nanggagaling siya sa tubig, hindi sa carbon dioxide. And yun yung nag-explain kung bakit plants produce oxygen. Kasi yung oxygen atoms na nare-release, nanggagaling siya dapat dun sa hydrogen donor. Eh di ba ang carbon dioxide, wala naman siyang hydrogen na pwedeng i-donate. Pero ang water, may hydrogen na siya, may oxygen pa siya. So yung water, yung nagdo-donate ng hydrogen, pero ibig sabihin, yung oxygen na nare-release, galing din sa tubig, hindi sa carbon dioxide. Which is, yun ang pinaniniwalaan ng mga scientists bago si Van Niel. So in other words, water is the molecule that is split, supplying hydrogen for sugar formation and releasing oxygen as a byproduct. So dito po, nagkaroon ng turning point sa pag-iintindi ng photosynthesis. Na-correct niya yung previous scientific misconception. So misconception siya, pero science din naman ang gumawa, no? So nagkakamali ang science, pero nako-correct din siya through the scientific method. So na-correct natin yung misconception na yon na carbon dioxide ang nasa-split at na-reveal ang totoong napaka-powerful na role ng tubig pagdating sa pagbuhay ng mga iba't ibang organismo sa ating planeta. So, after po yung mga observations ni Van Niel ng sulfur bacteria,
doon na po nagkaroon ng general theory of photosynthesis ang ating mga botanists at ating mga biochemists. So, in sulfur bacteria, ito po yung chemical reaction na nakikita natin, no? So, here, yung hydrogen po na nanggagaling sa H2S reduces carbon dioxide into carbohydrates, while the sulfur po ay nire-release as a byproduct. So, ang proposal po ni Van Niel, plants would then follow a very, very similar reaction with water taking the place of H2S, of hydrogen sulfide. So in this case, pwede po tayong gumawa ng general reaction na hindi necessarily tubig lang ang nagsusupply ng hydrogen. Kaya ang general theory po of photosynthesis, carbon dioxide plus a molecule that supplies hydrogen would produce sugar, water, and a gaseous byproduct or an elemental byproduct na sinusupply po nung hydrogen supplier. Pero alam nyo, hindi pa po happy ang scientific community noon. Sabi nila, hindi, gusto pa namin ng mas matinding proof. So, saan manggagaling yung proof? So, nakikita po ninyo, botany po ito, pero pumapasok na tayo sa chemistry. So, mas malalim pa pong chemistry ang nangyari. Kasi yung final proof po came from experiments using oxygen isotopes. So, yung mga experiments po na ito, 2 dekada po siya naganap. 1930s to the 1950s. So, yung mga scientists po, ang ginawa nila, pinalitan nila yung H2O, yung water na normaling ginagamit ng halaman, with water that's containing a heavy isotope called oxygen 18. Tapos, tinrace po nila kung saan po napupunta yung oxygen atoms na to. And nakikita nila na that yung oxygen na nare-release po ng mga halaman came entirely from water. No, hindi po talaga siya galing sa carbon dioxide. So, ito pong experiment na ito, itong very, very chemical, very chemistry experiment po na ito, kinonfirm po niya yung theory ni Van Niel, no? Na ang origins nga po ng oxygen pagdating sa photosynthesis ay hindi po yung carbon dioxide, pero yung tubig na siyang nagsusupply ng parehong hydrogen at oxygen sa ating chemical reactions. Okay? So, yun po. So, isang misconception na naman po ang ating na-debunk. Isang misconception na pwedeng naiisip ng ating mga estudyante kasi kadalasan pag tinuturo ang photosynthesis, kumukuha siya ng carbon dioxide mula sa environment, tas nagre-release siya ng oxygen. So, ang bilis pong maisip ng mga bata na, yung oxygen na yon ay galing sa carbon dioxide. Pwede rin naiisip nila na, naku, yung tubig dyan, pumapasok lang, tas yung tira lumalabas. So, pwede po nating ma-emphasize using the story of those experiments that in photosynthesis, every element in the products has a specific source and a specific product. So, pwede po nating ma-emphasize na yung carbon na napupunta sa glucose, yun po ang nanggagaling sa carbon dioxide. So, yung carbon dioxide nagiging asukal. And the oxygen in glucose mostly comes from carbon dioxide as well. Pero, yung oxygen na nilalabas ng halaman, galing siya sa tubig. No? So, the remaining hydrogen and oxygen from water are then rearranged to form the extra H2O molecules in the reaction. So, napapakita po natin na napakakomplikado talaga ng proseso ng photosynthesis kasi water, hindi lang siya sitting pretty sa loob ng halaman, nasi-split siya, nare-rearrange siya, at nagsusupply siya ng hydrogen para sa asukal at oxygen para sa hangin. Okay, so yun po. So, napaka-useful po ng image na ito para maipakita nyo na ang carbon dioxide, nagiging asukal, nagko-contribute sa ibang tubig, pero yung oxygen na nilalabas ng halaman, galing po siyang tubig. No? Amazing po, ano? Okay, so chemistry pa rin po, pasensya na. Napaka-hybrid po talaga ng photosynthesis, hindi lang siya talaga biology. Kasi isa pang paraan para maintindihan po natin ang photosynthesis
is isipin din siya as a chemical reaction called oxide redox or oxidation and reduction process. Kasi sa proseso po na ito, yung carbon dioxide ay nare-reduce, meaning nag-gain po siya ng hydrogen atoms from water para ma-transform po siya into glucose. While at the same time, water or H2O is oxidized kasi nawawalan naman po siya ng hydrogen atoms. And the leftover oxygen atoms are released as oxygen gas. So in short, photosynthesis, pwede po natin siyang ma-describe na parang mga electrons na nagsasayaw. Energy from sunlight drives the transfer of electrons from water to carbon dioxide. So, araw, water, carbon dioxide. At ang produkto ng pagsasayaw po na ito ay nakakagawa tayo ng asukal habang nagre-release ng oxygen. So, napaka-importante po na ma-emphasize natin sa ating mga estudyante na ang redox reaction ay hindi lang siya give and take ng electrons. One molecule always has to lose electrons, and pag nakaka-lose ka ng electron, ang tawag po doon ay oxidation. Another molecule will have to gain those electrons kasi hindi pwedeng pakawalan lang siya, no? Magiging unstable. So another molecule gains those electrons, and pag nag-gain ka ng electrons, ang tawag doon reduction. So ulit sa photosynthesis, so maganda po yan, pinapaulit-ulit natin sa mga bata para mas natatandaan nila. So water, oxidized. Kasi water loses electrons, basically yung hydrogen. Kaya nagre-release siya ng oxygen. Carbon dioxide is reduced kasi yung carbon dioxide nagigain ng electron, nagigain ng hydrogen, and as a consequence, nagfo-form po siya ng sugar. So, a way po para matandaan po nila ito ng mas madali, pwede natin silang bigyan ng mga mnemonic devices like oil rig. Oxidation is loss, oil. Rig, reduction is gain. So, pag oxidation, nawawalan ako ng electron. Reduction, nagigain ako ng electron. So, importante po ito hindi lang sa photosynthesis kasi kung gusto talaga nilang mag-dive deeper into biology and chemistry, kung gusto po talaga nilang mag-specialize, ang oxide-redox reaction po ay nagkalat kasi their nature's way of moving energy around. So, maganda pong matandaan nila ang general process ng oxidation and reduction. So, yun po. Papasok na po tayo sa medyo mas biology na aspect kasi I'll start talking about structures and their functions, starting with ang totoong bida ng photosynthesis, which is the chloroplast. So, maraming salamat sa Canva for supplying me with these graphics. Napaka-sulit po na software ng Canva if your school invests sa isang paid for subscription for the whole school para po sa mga teachers. Sobrang sulit po siya, pero kung pang sarili lang din po, ang dami niya pong free features na napaka-useful para po magkaroon tayo ng mga ganitong graphics na mapapaganda ang ating mga slides. So, yung graphics po na ito ay galing sa Canva at inedit ko lang po ng konti yung text. Pero magugulat po kayo, minsan po, halos buo na talaga yung presentation na makikita sa Canva, papagandahin nyo lang ng konti. So, bakit bida si chloroplast? So, si chloroplast ay isang organelle, maliit na structure na makikita sa loob ng cells, specifically plant cells. At dyan po nangyayari ang photosynthesis. Sabi nga nila sa English parlance, this is where the magic happens. So, ang napakaganda po sa chloroplast ay double membrane siya. May membrane siya sa labas, tapos meron siyang structures na may membrane din po sa loob. Kaya kung titignan niyo po yung mga posibleng evolutionary history ng chloroplast, iniisip po ng maraming scientists na posibleng ang chloroplast ay isang
microorganism na nag-exist before na kinain ng isa pang microorganism at dahil naka-form sila ng isang symbiotic relationship, nagstay na sila that way. So, nagkaroon ng organic encounter na naging forever. So, hashtag sa halaman, may forever. Kasi yung chloroplast, hindi na siya lumabas. So, yun nga po, may double membrane siya that surrounds and protects it. Kasi yun naman po talaga ang primary function ng membranes, mag-protect. Pero ang isa pang importanteng function ng membranes ay yung pag-control kung ano ang pumapasok at lumalabas sa mga structures na pinapalibutan nito. So that's true in the case of the chloroplast. Now, ang very, very interesting po sa loob ng chloroplasts, merong mga parang pinagpatong-patong na coins or sacks, flattened sacks, so maliliit na parang yung parang plastic balloon na tinatawag na thylakoid. So, yung thylakoids po na ito, itong mga sacs na ito, dyan po nangyayari yung tinatawag nating light-dependent reactions or light reactions. Yung kailangan po ng energy from sunlight para mangyari yung chemical reactions nila. So, ang tawag po sa isang stack, isang building na gawa ng mga thylakoid ay granum, pag mag-isa lang, grana, pag plural. So, para siyang pinagpatong-patong na mga barya, it's like a stack of coins. At napaka-importante po ng ganitong structure kasi na ma-maximize niya yung surface area, yung dami ng membrane na pwedeng makakuha ng energy from sunlight. Now, hindi po ito nakasabit lang sa hangin, may fluid or liquid po na nasa loob ng chloroplast. It's surrounding the thylakoids. So, itong fluid po na ito ay tinatawag na stroma. At sa stroma naman po, nangyayari yung tinatawag na dark reactions, or light-independent reactions, or the Calvin cycle. So, dyan po siya nangyayari. At gumagamit po sila ng energy molecules na tinatawag na ATP or NADPH para makagawa ng sugar from carbon dioxide. So in short, kung titingnan niyo po talaga yung chloroplast, napaka-organized po niya, no? Para siyang isang factory. Yung thylakoid membranes, siya yung nagka-capture ng liwanag para magkaroon ng energy. Yung grana, kaya siya pinagpatong-patong, kaya ganyan yung structure niya para ma-increase ang surface area para magkaroon ng mas efficient na proseso. And yung stroma ay yung workspace kung saan yung chemical energy ay natatransform into glucose. Pero syempre, zoom in muna tayo saglit sa thylakoids kasi yung light reactions po ang una nating pag-uusapan. So katulad ng nasabi ko kanina, para po silang balloon na na-flatten, no? Flat sila, shape ng coin, parang disc. Makikita sila sa loob ng chloroplast. And sila yung nag-house ng iba't ibang molecules. Doon po sa loob nila makikita yung iba't ibang molecules na nagfa-facilitate ng light-dependent reactions. So yung membranes po nila, laman po nito yung chlorophyll, yung tinatawag pong photosystems na pag-uusapan natin mamaya, at isang uri ng electron transport chain. Basically, para siyang basketball team na pinagpapasa-pasahan ng mga electron para makagawa ng energy. So, ang primary role po ng thylakoid ay manghuli ng energy galing sa araw. They need to capture sunlight. And itatransfer po nila yung energy na yon within them at papunta sa stroma later on. So, sa loob po ng isang thylakoid, yung space po na nasa loob, tinatawag po natin siyang lumen. Ang important po sa lumen, again, since maraming chemistry na nangyayari, is doon po dumadami yung hydrogen ions. So, dahil dumadami sa loob ng lumen, yung hydrogen ions, nagkakaroon po tayo ng imbalance. Mas maraming hydrogen sa loob, mas konti yung hydrogen sa labas. So, nagkakaroon po tayo ng gradient. So, yung imbalance po na yon, at yun po ang nagpapatakbo sa ATP production. So, makikita po natin kung paano yun nangyayari mamaya. So, yung thylakoids, again, they're stacked on top of each other to maximize surface area into grana.
So plural po yon, granum, yung singular. And yung grana po na ito ay hindi magkakahiwalay ha. Connected po sila sa isa't isa. And yung connections po na yan, ang tawag po dyan ay stroma lamellae. No? So kung gusto po natin ng mga ganong terminology, stroma lamellae. So yung mga stroma lamellae pa po na yon ay tumutulong din padamihin pa yung surface area for light absorption. So it helps the chloroplast efficiently convert sunlight into chemical energy. Yan. So, zoom out po tayo ulit ng konti. At the big picture level, ang photosynthesis po kasi talaga ay pwedeng i-divide into two phases. So, pero linked po sila ha, magkadugtong talaga sila, parang ano lang, Endgame Part 1. Parang pelikula lang po, no? Lord of the Rings 1, Lord of the Rings 2, Harry Potter 1, Harry Potter 2. Pero ito po, dalawa lang talaga. Hindi po siya trilogy, duology lang siya. So, they happen in different parts of the chloroplast and they do different kinds of work. So, yung light reactions po, katulad ng sinabi natin kanina, nangyayari sila sa thylakoid membranes ng ating chloroplast. Isipin niyo po na para silang solar panel ng ating cells. So sila po yung reactions na nanghuhuli ng energy galing sa liwanag. Pero syempre, meron po yung multiple steps na pag-uusapan natin mamaya. Pwede po natin yung ma-summarize into 6 steps. At ang main job po nila ay i-capture ang light energy and convert it into usable chemical energy. So by the end po ng light reactions, the cell, nakagawa na siya ng maraming energy-rich molecules like ATP and NADPH. Ayan po. Pinapasa po yan sa dark reactions, tapos nagre-release po ng oxygen as a byproduct. So light reactions po ang nagpo-produce ng oxygen. Now, yung dark reactions naman po, tinatawag silang Calvin cycle. Dahil sa scientists na nakadiscover sa kanila, nangyayari naman po sila sa stroma. So yun po yung fluid-filled space na nakapaligid sa thylakoid. So ito pong mga reactions na to, hindi na niya kailangan ng light energy. Ang kailangan niya yung ATP tsaka NADPH. So ito po pwede nating ma-divide into 3 main phases. Pero ang main purpose po niya ay gamitin yung chemical energy para ma-fix si carbon dioxide at makabuild ng carbohydrates. So, ang produkto po ng Calvin cycle ay sugar. So, pag pinagsama po natin yung dalawang stages na ito ng photosynthesis, makikita po natin ang logic niya. Uhulihin ang liwanag, i-convert siya to chemical energy, yung chemical energy gagamitin para makabuo ng asukal, ng carbohydrate or ng sugar. So, for now, focus po tayo sa light reactions. So, mas maganda pong inuunti-unti talaga ang photosynthesis para hindi po masyadong ma-overwhelm ang ating mga estudyante. Okay, so light reactions first. So, maganda pong kwentuhan natin sa ang mga bata. So, papasok ulit si physics na ang light ay hindi simpleng bagay. Marami pong wavelengths of light. And pagdating po sa photosynthesis, yung 380 to 720 nanometers, yun po yung range na nagkikerry ng tamang amount of energy para makapag-drive ng chemical reactions ng ating cells without destroying biological molecules. Pag po kasi masyadong malakas yung energy, masisira yung cells natin. So, chlorophyll at yung iba't iba pa pong pigments na makikita natin in nature absorb light most strongly in the blue, okay, and in the red regions. So yung blue po, nasa 400 to 500 nanometers ang wavelength niya. Ang red naman po ay nasa 600 to 700 nanometers. So nagagamit po ng mga halaman yung energy na yon galing sa liwanag para galawin ang mga electrons at simulan ang proseso ng photosynthesis. Pag mas maliit po yung wavelength dito, kunyari, ultraviolet light, masyado siyang energetic tsaka damaging. Kaya kadalasan po pag na-expose tayo sa UV, pwede siyang mag-cause ng cancer kasi nakakasira po siya ng ating DNA.
While longer wavelengths, let's say infrared, kulang naman po yung energy nila para mag-drive ng chemical reactions na kailangan ng biological systems. So as a result, halos lahat po ng buhay sa ating planeta, all life on Earth, sobrang nakadepende po tayo sa napaka-narrow na band of sunlight, visible light, so 400 to 700 nanometers, making it the most biologically important light, no? So actually, to be specific, 380 to 750 nanometers. Yan po ang pinaka-biologically important type of light na makikita natin sa buong kalawakan, hindi lang sa ating planeta. Well, hindi pa naman natin naaaral yung buong kalawakan, so at least sa ating planeta, yun po ang pinaka-importante. So, when we look at a leaf under the microscope, so nakikita po natin itong mga green na bilog-bilog na yan. Chlorophyll po ayan, no? So we're actually seeing the light that chlorophyll does not use. So kaya po natin siya nakikitang green kasi hindi niya na-absorb si green. Ang ina-absorb niya ay violet at red. So chlorophyll pigments, ang ina-absorb po nilang light ay yung violet, blue at red regions ng ating visible spectrum. Kasi yun yung mga wavelengths na tamang-tama lang, saktong-sakto lang po yung energy para mag-drive ng photosynthesis. Green light, on the other hand, hindi po siya na-absorb. So, siya po yung nare-reflect ng leaf pabalik sa ating mata. So, rejected siya, kaya nare-reflect out siya. So, as a result, yung leftover po, yung tira-tira pong ilaw na to, ang nakikita natin. Kaya siya kulay green. So, in this way, pwede po nating ma-emphasize sa ating mga estudyante na ang kulay ng dahon, ang nire-reveal niya ay yung mga wavelengths na hindi masyadong importante sa pag-power ng photosynthesis. Ini-ignore siya. So pag berde yung dahon, ibig sabihin hindi natin ginagamit yung berde. Ang ina-absorb natin ay yung ibang uri ng liwanag, yung violet at red, kaya hindi natin siya nakikita sa dahon. So paano po ito nalaman ng mga tao? No? So yun nga, plants are green. They do not absorb green light, ha? Nire-reflect po nila yung green light. Paano natin nalaman na yung green light pala yung rejected? So, ang ginamit po ng mga scientists dito is a device called a spectrophotometer. Nagpadaan po tayo ng white light through chlorophyll at mineasure po natin kung gaano kadami yung naa-absorb at each wavelength para po malaman natin ano pa talaga yung kailangan niya. So, nung ginraph po ng mga scientists yung results, nakita po nila may peak ng absorption. Pinakamarami yung na-absorb sa violet, blue, at sa red regions. At napakakonti lang po talaga yung na-absorb sa green. So, using high-tech equipment, napakita po talaga natin na ang chlorophyll, hindi po talaga niya talaga nagagamit ang green. At kaya siya kulay green, kasi yun yung hindi niya nagagamit at nare-reflect back sa atin. Okay? Now, pag titingnan po natin ang iba't ibang uri ng green pigment, iba't ibang uri ng chlorophyll, meron po silang slight na pagkakaiba-iba. So, for example, pagdating sa green pigments, merong chlorophyll A at chlorophyll B. So, si chlorophyll A po talaga yung main pigment. Siya talaga yung bida. Sidekick lang si chlorophyll B. So, si chlorophyll A, siya po ang directly responsible. Sorry, just checking. Okay. Siya po ang directly responsible pag-convert ng light energy into chemical energy. So, yung structure po niya, it includes, kung titingnan po natin tong drawing na ito, magnesium po ang kanyang center. So, yun po yung nag-absorb ng light at nagpapass ng electrons na na-energize dahil dun sa energy into chemical reactions of the cell. Si chlorophyll B, parang magkamukha naman sila. But wait, there's more. Si chlorophyll B po kasi mayroong konting pagbabago. Ito po yun, yung methyl group, no? So yung CH group, na makikita natin sa chlorophyll A,
Pero sa chlorophyll B, meron siyang tinatawag na formyl group. So chlorophyll A, methyl group, CH lang po yung attachment. Sa chlorophyll B, formyl na yung group, CHO na yung attachment. Same position, different attachments. Napakaliit lang, no? Parang nag-iba ka lang ng hair clip, naging ibang tao ka na. So, yung slight change po kasi na ito, nasi-shift niya yung wavelengths ng light na kayang i-absorb nung chlorophyll. So, allowing chlorophyll B to capture light that chlorophyll A cannot. So, parang si chlorophyll B po yung tagasalo ng ibang uri pa ng liwanag na hindi kayang saluhin ni chlorophyll A. Now, kung may mga nakikita po tayong ibang kulay ng dahon, baka meron po silang carotenoids. So, ang carotenoids naman, kung titingnan nyo, ibang uri talaga ang structure niya. And what carotenoids do is they serve as yung tinatawag pong accessory pigments at protector. Sila po ang nag-absorb ng blue at blue-green light. And pinapas po nila yung energy na yon sa chlorophyll A. And tumutulong din po sila na maprotektahan ang halaman from from damage by excess light. Naku, pwede po talagang masobrahan ng liwanag ang halaman. Kaya napaka-importante po ng carotenoids kasi sila po yung nagkukuha ng excess light na ito. And so these pigments, na-allow po nila yung mga halaman to capture more sunlight safely and efficiently. Okay. So now na alam na natin yung pigments na nanghuhuli ng liwanag ng araw, ng energy ng araw, let's talk about photosystems. So ito pong image na to, galing din po ito ulit sa Canva. So thank you so much for that subscription. No, napaka-importante po talaga niya. So, ang kailangan po nating tandaan, syempre kung higher biology na po, importanteng matandaan po ng students yung structure na ito. Pero we keep it to basics, we keep it to essential kasi structure is related to function. And when we're teaching younger students, mas importante po yung big picture, yung general processes than the specific structures. So ang kailangan po nating tandaan is that photosynthesis, it relies on two main photosystems. Photosystem 2 and photosystem 1. So baka yung iba sa inyo nagtataka, hala ma'am, bakit una yung 2? Di ba 1, 2, dapat ganun magbilang. Sadly po, ayan na naman, hindi tayo necessarily nakaka-discover ng mga bagay-bagay sa tamang order. Ang mga scientists po, nauna nilang na-discover yung photosystem 1, pero later on, na-realize nila, ang photosynthesis nagsa-start sa photosystem 2. Pero mas late po nating na-discover si photosystem 2. Kaya baliktad po tuloy yung pagbibilang natin. Hindi na nila ni-label. Hindi na nila pinalitan yung label. Basta si photosystem 1 yung unang na-discover, sumunod si photosystem 2. Pero pagdating sa photosynthesis, nauunang gamitin si photosystem 2. Pasaway po ano. So anyway, yun nga po, each photosystem, kung titingnan po natin sila, very similar ang structure. It's a cluster of pigments, so yung chlorophyll A, B, and carotenoids, with accessory proteins. So sila po yung nagka-capture ng light energy at ginagamit po nila yon para ma-excite yung mga electrons na pagpapasapasahan later sa electron transport chain. So photosystem 2 is activated first, and siya po yung gumagamit ng light energy para ma-split ang water. So siya po ang nagre-release ng electrons, hydrogen ions, and oxygen. Yung mga electrons po na na-excite niya, excited na sila, lilipat na sila ng pwesto, yun po yung dumadaan sa electron transport chain para makarating sa photosystem 1. Yung photosystem 1 po, yung nag-absorb ng energy na ito para ma-boost yung electrons to an even higher energy level. So nag-absorb din siya ng light energy para pa-exciting palalo yung mga electrons na naipasa sa kanya. So these high energy electrons, eventually, ginagamit po sila para ma-reduce. Okay? So ano yung reduce? Gain. No? So oil rig, oxidize, reduce, oil rig, oxidize, meaning
reduce, meaning, so oxidize, oil, oxidize, lose, reduce, gain. So yun nga. So anyway, so ginagamit po natin yung energy na yun galing sa electrons para ma-reduce ang NADP to NADPH. So dun po natin nasisimulang i-store yung energy galing sa sunlight into chemical energy na eventually ipapass sa Calvin cycle. So pag pinagdugtong po natin ang photosystem 1 at photosystem 2, pag naging tandem po sila, it's a process called non-cyclic electron flow. And sinisigurado po nito na yung ATP at NADPH ay napoproduce. So again, ang tawag po dito, non-cyclic electron flow. Ngayon, sa dulong part po ng light reactions, isa pa pong importanteng molecule ang makikita natin. Ang cute po niya, para siyang mushroom or flower. Tinatawag po siyang ATP synthase. So nakadikit din po siya sa membrane ng ating thylakoid and para po siyang turbine, para siyang electric fan or turbine yung nasa ilalim ng bangka na umiikot. Kasi pinapaikot talaga siya as a molecule. So yung hydrogen ions po, kung naalala nyo kanina, na naiipon sa loob ng ating thylakoid, dyan po sila nagfo-flow through. And yung pagdaan ng hydrogen ions dito sa molecule na to, umiikot siya, umiikot ng umiikot, and it allows it to attach a phosphate group to ADP. So yung pag-ikot niya na yon, siya yung nagki-create ng energy para makapagdikit tayo ng phosphate sa ADP para magkaroon ng ATP. So yan po yung main way, siya yung pinaka-importanting paraan kung paano yung energy from the proton gradient, yung sa electrons na pinagpasapasahan natin, ay nakaka-capture into usable chemical energy for the cell. Ayan. So ito na. Simulan na po nating himay-himayin ang light reactions. No, pag tinignan mo ng ganyan, no, medyo nakaka-overwhelm po. So kailangan madahan-dahan natin yung mga estudyante. But basically, pag nakikita po nila tong buong picture na ito, i-remind po natin sila na nangyayari ito sa thylakoid membranes. Meron siyang multiple phases na iisa-isahin natin. Pero ang big picture, light, ay inaabsorb ng mga pigments ng photosystem 2 at photosystem 1. Ginagamit siya ng photosystem 2 para mapaghiwalay ang water molecules na nagre-release ng electrons, hydrogen ions, and oxygen as a byproduct. Ayun. The electrons and hydrogen ions, pinagpapasapasahan, are then used to reduce NADPH to reduce NADP to form NADPH na siyang nagsusstore ng chemical energy na ipapasa natin later sa Calvin cycle. At habang dumadaan ang ating electrons through the membrane, poop, poop, pasa-pasa lang siya. No? This energy creates a different charge in the thylakoid membranes. Tumataas ang dami ng hydrogen ions dito sa loob. At dahil dito, eventually, pag naka-reach tayo sa ATP synthase, yung pagdaan ng hydrogen ions ay nagpapaikot sa kanya para mag-produce ng ATP. Okay, so yan, NADP, NADPH. So dahan-dahanin po natin para hindi ma-overwhelm ang lahat. Let's start with step 1. Dito muna tayo sa portion na ito. So ang light energy ay inaabsorb ng pigments like chlorophyll. So yung chlorophyll po, nandun sila sa photosystem 2 at photosystem 1. At naka-embed po yun pareho sa ating thylakoid membrane. Isipin po natin na para silang solar panels. Yung energy po na ito ay nakaka-excite ng electrons, kaya nagkakaroon sila ng mataas na energy para makagalaw sa ating electron transport chain. So yung ipapakita po nating susunod, yun na yung electron transport chain. So in this way, sunlight is captured and converted into chemical energy for photosynthesis. Now, yung light energy po, nasa step 2 na tayo, na na-absorb ng chlorophyll, particularly photosystem 2, it provides the power that splits water molecules. Okay? At ang tawag po sa process na ito ay photolysis. Photo, galing sa araw, or liwanag, lysis, paghihiwalay.
So, yung reaction po ng photolysis, yung pag-split ng water, siya po yung nagre-release ng electrons, which replaces those that were lost by chlorophyll in the earlier photosynthetic reactions. So, continuous po siyang nag-gain, tas nawawalan. Pero anyway, so yung reaction po na ito ay nagre-release ng electrons in the form of hydrogen ions. So, this helps create a charge gradient. Nagkakaroon po ng electric sparks ang ating thylakoid membrane. And yung oxygen po, so ito po makikita nyo sa bandang ilalim, ay nare-release as a byproduct sa hangin. So yung paghihiwalay po ng water na ito, yung pagsusplit ng water na ito, ang source ng electrons and protons that drive the rest of the light reactions. Okay? So pagdating naman po sa step 3 and 4, so kung titingnan natin dito, ang NADP ay nare-reduce into NADPH. So nangyayari po ito kasi NADP gains an electron, and an H plus from water. So yung electrons po na na-release ng tubig during photolysis ay natatransfer gamit po itong mga proteins na ito na parte ng electron transport chain, and ultimately nagko-combine po siya with NADP+. And at the same time, yung hydrogen ion po na galing sa thylakoid, so yung lutang-lutang lang po sa thylakoid, ay nagdadagdag po siya dun sa NADP, so nare-reduce po yung NADP into NADPH. So yung process po na ito ang nagsusstore ng energy from the very, very, very excited electrons in a chemical form that the plant can use sa Calvin cycle, yung susunod na part. So dahil meron na po tayong NADPH, isa na po siyang nako-consider nating high energy molecule. So yung NADPH po ay importante kasi it acts as an energy carrier. Hinahawakan po niya yung electrons and hydrogen until kailangan na po sila para i-convert yung carbon dioxide into glucose during the Calvin cycle or the dark reactions. So in this way, pwede po nating isipin na ang NADPH ay parang isang rechargeable battery. Siya po yung nagsusstore ng energy galing sa sunlight in a form na pwedeng gamitin ng halaman para makagawa ng asukal. Now, pagdating naman po sa step 5 and step 6, yung energy transfer na nagkikreate po ng difference in charge sa ating thylakoid membrane, nagdadrive po siya ng process na tinatawag nating chemiosmosis. Kasi yung electrons, habang dumadaan po sila dun sa electron transport chain kanina, yung energy po nila ginagamit po para maparami yung hydrogen ions from the stroma into the thylakoid lumen. So pinapadami po talaga natin yung hydrogen sa lumen. So dahil po dito dumadami yung hydrogen ions inside the thylakoid, so nagkakaroon po ng chemical at electrical gradient. So importante po siya kasi this stored energy in the gradient is called a proton motive force. And siya po yung nagdadrive ng chemiosmosis na siyang importante sa step 6. Kasi dahil sobrang dami na ng H plus ions dito sa isang part ng lumen, gusto niyang mag-achieve ng balance, no, ng equality. So gusto niyang bumalik sa kabila. So yung hydrogen ions po gusto niyang mag-flow back across the membrane, and sa isang daan lang niya to pwedeng gawin, which is yung ATP synthase. So itong ATP synthase po natin na ito naka-embed siya sa thylakoid membrane, pag dumadaan yung hydrogen ion sa kanya, pinapaikot niya yung parte na to, yung mukhang flower, yung mukhang turbine, at habang umiikot siya ng ganyan, nagkakaroon siya ng energy para ma-attach yung mga libreng phosphate na palutang-lutang lang sa ADP para mag-form ng ATP. So, ito po yung paraan kung paano yung isa pang portion ng energy ng sunlight ay nahuhuli into a usable chemical form para sa ating halaman. So, yun po, no, ang dami niya. Ang hirap-hirap pong i-expect sa mga estudyante na matandaan, ma-memorize ito ng isahan lang.
So sana po ma-encourage natin sila at mabigyan natin sila ng enough na oras para matandaan ito. Pero para mapadali ang proseso, pwede po tayong gumamit ng mga storya, ng mga analogy. Kunyari, kung mahilig pong mag-swimming ang ating mga students, pwede po nating sabihin na ang thylakoid ay parang water park slide for electrons, no? Lalo na po yung mga taga Laguna, yung malapit sa Splash Island, yung mga ganon. Pwede po nilang isipin na ang light, na-excite yung electrons, so parang, wee! Nagzizip along, nagsislide sila, no? Along the electron transport chain. Yung pag-split po ng tubig, para siyang pag-a-add ng electrons at hydrogens, parang pinapadami pa natin yung mga bata. Wee! Nakalaro nila dun sa mga slides. And yung proton buildup, yung pagdami po ng hydrogen ions sa ating lumen, para siyang nagki-create ng pressure pool, no? So nagkakaroon ng difference in charge na siyang nagpapaikot ng turbine, which is isa sa mga rides ng park. And yung oxygen is like the water that splashes out as a byproduct. So pwede po tayong maggawa ng mga ganung kwento para mas madali po nilang matandaan or ma-imagine sa kanilang isip. Pero basically, ang core po ng light reactions, light energy is used to split water at ang produkto po natin ay NADPH at ATP na ipapasa sa Calvin cycle and yung oxygen naman po ay nilalabas sa ating environment. So light reactions po, part 1. Hingang malalim, papunta naman po tayo sa dark reactions. By the way, hindi po porket dark reactions ay sa gabi po ito nangyayari. Dark reactions po, ibig sabihin, hindi niya kailangan ng liwanag para mangyari siya. So, nangyayari po siya all throughout the day, habang may NADPH at ATP, pwedeng mangyari ang Calvin cycle. So, yung Calvin cycle po ay yung parte ng photosynthesis na nangyayari sa loob ng stroma ng chloroplast, yung fluid-filled portion ng chloroplast. Hindi niya kailangan ng liwanag para mangyari, kaya po siya tinatawag na dark reactions. Pero yun nga, pwede siya mangyari kahit may liwanag or kahit wala, kasi ang kailangan po niya ay ATP at NADPH na ginagawa ng light reactions. So, ang main point po ng Calvin cycle ay hulihin ng carbon dioxide. It fixes carbon dioxide from the air and it converts it, gumagawa po siya ng asukal at iba't iba pang carbohydrates. In short, siya po yung stage kung saan kino-convert na ng halaman yung energy into stored chemical fuel. And interestingly, yun po yung kinakain ng ibang hayop para magkaroon sila ng energy. So, i-chop-chop po natin ang Calvin cycle into smaller phases para hindi po masyadong ma-overwhelm ang ating students. So, simulan po natin sa carbon fixation. So, ito pong part na to na mas maliwanag. So, yung carbon dioxide na galing po sa hangin ay nahuhuli ng isang enzyme na tinatawag na rubisco. Feeling ko sobrang useful yan sa ating mga Pilipino kasi familiar tayo sa rubisco na cookies, di ba? So, pwede po nating visual aid yan. Okay, ito rubisco. Pero iba lang yung spelling ha. Hinuhuli po niya yung carbon dioxide. At nag-a-attach po siya ng isang 5-carbon molecule na tinatawag na RuBP. So, ribulose biphosphate po yung tawag or bisphosphate. Pero yung RUBP ang shortcut na pangalan niya. So, nakakagawa po ito ng isang unstable na 6-carbon intermediate. Unstable, ayaw po niyang magstay na ganun, no? Kasi parang hindi ganun ka-strong yung chemical bonds. So, immediately, naghihiwalay po itong 6-carbon intermediate na ito into 2 molecules called 3-phosphoglycerate or PGA. So, 3-PGA. So, yung step po na ito, finifix yung inorganic carbon, so carbon na galing sa carbon dioxide, into an organic molecule, which is the starting point for building sugar. From then, pwede na po tayong pumasok sa second phase, which is yung tinatawag nating reduction phase. So during the reduction phase, yung energy po na nasa-store as ATP and NADPH
from the light reactions, nagagamit po siya para i-convert yung 3-PGA molecules into G3P, glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, G3P para madaling matandaan. So ito pong 3-carbon sugar na ito will eventually be used to make glucose and other carbohydrates. Ayun po. So step 2 pa lang, may asukal na. Pero yung rest, binabalik po siya dun sa cycle para hindi tayo maubusan ng building blocks. So this phase is kung saan nako-convert na po yung chemical energy na galing sa sunlight, ay nako-convert na po yung chemical energy, yung ATP at NADPH from sunlight into stored sugar. Now, yung final phase po niya is para makapag-recycle, no, yung halaman. So, yung ibang G3P na natitira, nare-rearrange siya using ATP to regenerate yung RUBP, no, yung component ng rubisco na importante. So, ito po yung 5-carbon molecule na kailangan natin para manghuli ng iba pang carbon dioxide molecule. So, this regeneration ang nag-aalaw po sa Calvin cycle na magtuloy-tuloy into a continuous loop. So yung pagre-recycle na ito, tingnan nyo yung cells natin, yung cells ng halaman, kayang mag-recycle. Siguro tayo rin, no? Matuto din tayo. But anyway, yung pagre-recycle po na ito ng halaman ensures na yung halaman po ay kayang tuloy-tuloy mag-convert ng carbon dioxide into sugar habang may ATP at NADPH. So, katulad po ng analogy natin kanina sa light reactions, pwede rin po tayong gumamit ng isang simple analogy para mas matandaan ng ating mga estudyante ang Calvin cycle. Pwede po nilang isipin na para itong factory assembly line. So, yung carbon fixation step, pwede po nilang isipin na yung raw materials natin ay carbon dioxide, dadating sila sa ating planta, sa ating factory, at ina-attach natin sila sa isang scaffold. Ano yung scaffold na to? Yung RUBP na binibigay ni Rubisco. Dun sa reduction phase, yung energy, yung kuryente, galing sa ATP at NADPH, siya yung nagpa-power ng assembly. So, nagke-create tayo ng produkto, which is G3P, na nagiging asukal. Tapos yung tira-tirang G3P ang pumapasok sa phase 3 ng ating factory, kung saan nire-recycle natin yung scaffold. So, yung analogies po na ito, pwede niyang ma-turn yung mga abstract molecules na ang hirap-hirap ma-imagine into factory parts na pwede po nilang ma-visualize. So, yung visualization po na ito, ang importante, pag tinatry na nilang balikan, ano ba yung konsepto na natutunan natin? So, ang mga kailangan po nating i-emphasize sa parts na ito ay yung ATP at NADPH, siya po yung nagdudugtong ng light reaction at Calvin cycle. So, para siyang fuel. We have to highlight carbon dioxide, no? Carbon dioxide as the raw material, and glucose and G3P as our product. And so, yung focus po natin sa big picture para maiwasan po na na-overwhelm po sila dun sa chemical steps. No? So, again, phase 1, panghuhuli ng carbon dioxide. Phase 2, pagpaproduce ng G3P at glucose. Phase 3, pagre-reset ng RUBP. So, we focus on the important parts para hindi po sila masyadong ma-overwhelm dun sa dami ng molecules, sa spelling ng mga molecules na ito. Kasi at the end of the day, mas importante pong matandaan nila yung proseso kesa sa spelling, kesa sa paano siya i-drawing, lalo na po kung ang highlight natin ay photosynthesis. Nagiging importante po yung mga spelling na yan, yung mga drawing na yan, pag nagsispecialize na po sila sa biochemistry. But for basics, if you're studying photosynthesis in general, kailangan matandaan at maproseso po muna nila yung mga importanteng pangyayari bago nila pasukin yung mas detailed, no? So, kumbaga, may saying din po sila sa English, let's not get lost in the sauce. Pwede po talaga nating padamihin yung detalye na ituturo natin, pero balikan po natin
kung ano ba talaga yung importante. Ano yung karne? Wag yung sauce ang pag-focusan, yung karne, yung meat, no? So, for me, the value of photosynthesis is in understanding na isa siyang napaka-importanting proseso kung saan nahuhuli ng mga halaman ang enerhiya galing sa liwanag ng araw at nako-convert po ito into chemical energy using water and carbon dioxide to produce oxygen and glucose. So water is is the source for oxygen, carbon dioxide is the source for glucose. So yung light reactions in the thylakoid membranes, nag-generate sila ng ATP at ang NADPH, byproduct nila, ang oxygen. While yung Calvin cycle sa stroma, ginagamit nila yung ATP at NADPH para ma-fix yung carbon at makagawa tayo ng sugars, providing the foundation for almost all life in the planet. So is it magic? Is it science? I think it's both. Kasi at first glance, the way sunlight, water, air, how they're transformed into food and oxygen, I think it's an everyday miracle that happens in front of us. Paano siya nag-evolve into that? No? Na mga organismo na ginagamit ang araw para mapakain ang buong mundo. But while it's a miracle, it's also science at work. It's nature following laws that we can observe, that we can measure and understand. So, siguro ang kailangan po nating tandaan, minsan yung kung ano yung iniisip ng ibang tao as magic, it could be science that we haven't discovered yet. Baka kulang pa tayo sa data at sa technology para maintindihan siya. And what I love most about photosynthesis whenever we're studying this is it should remind us that the world is full of wonders. And the more we explore, the more of that magic we can explain. So I hope I was able to help our audience figure out ways on how to inspire our students to fall in love a little bit more with photosynthesis, to simplify such a very complicated subject at the intersection of biology, chemistry, and physics. And so if you have questions or points of clarification, I'd be very happy to answer them. So thank you so much for listening, and I hope hindi po kayo masyadong nabore.